Sabi niya dito, nahahanda ako ngayon. O Diyos, ako ay handa na. Handa na ba tayo? Okay. Na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. O gumising na nga kayo, mga lira at alpa. Tumugtog na at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihan sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw at abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay dapat nating purihan, papurihan, pasalamatan, sayawan ng masisiglang awitin dahil siya ay tapat. Ang pag-ibig na ay tapat sa ating Panginoon. Okay, tumayo po tayong lahat upang manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa hapong ito. Marapat dapat lamang, Panginoon, na ikay aming purihin at pasalamatan. Dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan, ikaw ay Diyos na tapat. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi nagmamaliw mula noon, ngayon at magpakailanman. Lord God, marapat ka lang namin purihin at pasalamatan dahil sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ikaw nagpapagaling ng aming mga karamdaman, Panginoon. Ikaw ang nagpapasigla sa aming mga katawan, Ama. Lord God, sa hapong ito, ano man, Lord, ang nakikita mong karumihan sa aming puso't isipan, patawarin mo nga po kami, Ama. Balutin mo kami, Lord, ng iyong banal na dugo. Damitan mo po kami ng katuwiran. Lord God, sa hapong ito, nasaman po ang aming mga kasamahan, mga kapwa, Panginoon, kapatiran, Lord, na magpapasalamat at sasamba sa iyo. Pakiingatan mo nga po, Lord, sila upang makarating sila dito sa bahay-sambahan. Panginoon, ang lahat na ito, Panginoong Hesus, ay mararapat lamang naming ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen and amen. Tayo ay magpuri na. Hallelujah. Praise the Lord. Mabuti ang magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Tulad po ng sabi sa Psalms 92 verse 1, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. So today, let's celebrate the name of the Lord, praise Him, and worship Him in spirit and truth. Amen. Amen. Clap our hands to the Lord. Hallelujah. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. All you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, oh, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the blood, for your blood, for your salvation, for your mercy and love. Thank you, oh God, for everything you have done in our lives. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us lift the name of the Lord for His worthy of our worship. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Oh, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave,
the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. This morning, oh God, we thank you for everything you have done in our lives. From heaven to earth, Jesus Christ was born. He lived with us, He dwelt with us, and died on the cross for our sin. Thank you, oh God, for that beautiful sacrifice, for the blood of the Lamb. And thank you, oh God, this morning, wala po kaming ibang nais gawin kundi magpasalamat sa iyo sa lahat ng iyong dakilang gawa sa buhay namin. Thank you, Jesus. We give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. We give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And
thank you, O God, for everything you've done in our lives, for good health, for good family, that praising you together this morning. Thank you, O God, for good grades sa school, mabuting mga katrabaho. Wala kang ginawa sa buhay namin, Panginoon, kundi dulutan kami ng mabuti. And we have no choice but to feel deeply and deeply and deeply in love to you, Jesus. Hallelujah. Let's go. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. I love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In your power and majesty, lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heaven. For you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Oh, how I love you, Lord. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In your power and majesty, I lift my hands, I lift my hands, lift my heart, lift my voice towards heaven. For you are my sun and shield. How my soul longs for you, longs to worship you forever. In your power and majesty, lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heaven. For you are my sun and shield. Hear these praises from the grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you
on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Oh, how much I love you. Love you so much, Jesus. Love you so much. Let us praise and worship the name of the Lord. Thank you, Lord. Jesus, love you so I love you so much. much. I love you, Jesus. Love you so much. Jesus, love you so much. Kami nga, Panginoon, ay hindi matututong magmahal kung hindi Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kahit nung mga panahon na hindi pa po kami kaibig-ibig, kahit nung mga panahon na kami po ay patuloy na nagkakasala sa inyo, still, you love us, and no one can take that love away from you, from us, oh God. Thank you, Lord, for being our sun, our shield, keeping us safe and warm. Thank you, O God, for everything. And all my soul longs to worship you forever. With angels above, singing hallelujah. Glory, glory, glory to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. 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 Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you for your Holy Spirit na sumama sa aming pagpupuri, pagsamba, guiding us. And we thank you, Lord God, for everything, for this life, this beautiful life na bigay niyo po sa amin, and for the second chances, Lord. We thank you for everything, for our family, sa lahat, Panginoon, ng pagpapala mo, sa lahat, Panginoon, ng inyo pong binibigay sa amin at sa kagalingan, sa sino man may sakit na nararamdaman sa umagang ito, tunay nga, Panginoon, na kami ay pinagaling mo na. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Tayo din man po ay magbatian. Share po natin ang ating pag-ibig na nagmumula sa Panginoon sa bawat isa. Kung sino pong may mga nakatampuhan, patawarin na po natin sila. Sapagkat tayo may pinatawad din ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Come before you today. And there's just one thing that I want to say. Come on, church. Thank you, Lord. Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. From the grateful heart. From the grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arms. I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Lord, I just wanna thank you, Lord.
you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. To the Lamb. Hallelujah. Hello. Thank you, Lord! Praise God sa hapong ito. Dahil mahal tayo ni Lord, kailangan nating mag-thank you sa Kanya, kailangan nating magpasalamat, kailangan nating magpatutuo sa mga kabutihang nagawa niya. Dito ako nga kasi, kahit ko lang yung kaya dito ako sa gilid. Kayan. Sino ang unang magpasalamat sa Lord? Taas ang kamay. Marami tayong dapat ipasalamat sa Panginoon. Sa buhay pa lang natin, na nagising tayo kaninang umaga. Thank you, Lord, na talaga. Okay, ako muna ang unang magpapasalamat sa Panginoon. Ako ay magpapasalamat sa Panginoon dahil noong nakaraang, hindi talaga ako makita rito. Noong nakaraang linggo, nagkaroon ng medical mission sa aming barangay sa Talon 3. Ngayon, pumunta yung PhilHealth AKAP. Ano na ba kayo? Alam nyo na ba yung PhilHealth AKAP? Sino alam na natin, So, pag may PhilHealth AKAP ka, pwede ka nang magpa-laboratory. Mayroon silang designated na doktor na maglalaboratory sa inyo. So ngayon, ako ay nagpa-laboratory na. Praise God, kinabukasan, ibinalik kaagad yung resulta ng laboratory ko. At purihin ang Panginoon dahil ang nakalagay doon, ang aking sugar ay 3.5 lang siya. O, di ba? Napakaganda. At maliban doon, wala nang nakalagay na record na kung ano-ano. Ibig sabihin, sabi nga ng doktor ni Doktora Valderrama sa akin, congratulations, nanay. Ang ganda ng sitwasyon natin. Kaya sabi ko, salamat, Lord. Kasi kung minsan, tayo, tinuturoan tayo ni Lord na magdisiplina sa ating sarili. Disiplina mo yung lifestyle mo, yung kinakain mo, para maging maayos ang daloy ng ating dugo. Kaya, sinunod ko yun. Hindi na ako nakain ng marami, lalo na sa gabi. Tinuturuan ko yung sarili ko. Hindi na ako kakain ng gabi. Kung kakain mo ako, mga light lang, yung mga sabaw-sabaw, ganun, madaling matunaw. So, kailangan din nating makinig sa dikta ng Lord sa atin. Kasi dinidiktahan naman tayo eh. Tayo lang talaga ang medyo may katigasan ng ulo. Lalo na ito, paparating na naman ang beer na tayo, paparating na naman ang Pasko. Mapaparami na naman yung kain natin. So kailangan, limit-limit lang tayo, kunti-kunti lang. Diba? Kaya pinapasalamatan ko ang Panginoon sa mga pribilehiyo na ibinigay niya. Kaya sino pa ang gusto? Yes? Purihin ang Panginoon. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang ipagpasalamat sa Panginoon yung lumipas na linggo po na dumaan yung birthday ko na thank you Lord kasi sa mga nagdaang yung isang taon na sinurvive ako ni Lord at kasama ko siya. Pagkatapos po ng birthday ko, parang nagkaroon po ako ng yung allergy ko po, sipon. Umatake po siya hanggang sa nagpa-check up po kami sa center. Ang binigyan po ako ng vitamins. Tapos nagkaroon din po ng medical mission sa amin.
nagpa-tingin po ako, tapos ang ano po sa akin nung doktor, magpa-check daw po ako kasi meron po ako ng ubo noon. Tapos sabi ko, ubo lang po pero hindi mabigat ang pakiramdam ko. Pero hindi naman po ako nilalagnat. Yun po ang sabi ko. Tapos binigyan po ako ng request na magpa-check daw po ako sa thyroid ko. Thyroid ko. Pero nag-pray po ako na, Lord, hindi mo to i-allow. Kasi alam mo na mayaman ang anak mo. At ikaw, Lord, yung manggagamot ko, ikaw yung doktor ko. Sa kanilang lahat, ikaw lang ang gumagabay, Lord. Kamay mo yun, hindi yun gawa ng tao, kundi ikaw. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi po nangyari yon at magaling na po ako. Kaya thank you Lord sa mga pagpapala at pag-iingat niya sa akin, lalo na po sa anak ko, sa asawa kong lagi pong nasa biyahe. At sa mga mahal ko po sa buhay, pinupurit pinasalamatan ko ang Panginoon. Thank you. Thank you sa Lord na walang nakita. So, papasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya na. Ano pa, Spak? Isa pa? O, sino pa? Ay, okay na. Okay. Ngayon, sa hapong ito, pakinggan natin ang ating kapatid sa Panginoon na siya ang magsishare ng salita ng Diyos, si Brother Spak Castillon. Ang aking pong ibabahagi is continuation po nung sino ba'y nakaraang linggo na nakasubaybay sa mensahe ng The Meaning of Psalms 23. Sino po rito? Ngayon, verse 4 na po tayo. I hope and pray na na-discuss ko na lahat ito. Napakaganda ngayon pa ng isang verse na aking ibabahagi sa inyo. At ngayon ay ako'y walang dati-dati meron. Ayun. So dun, kapatid, ano muna siya sa, yet though I walk to the shadow of valley of death. At busan po natin ating mga Biblia sa Psalms 23. Na andyan po lahat. Okay? Okay, so hinihiling ko po lahat para bigay respeto sa salita ng Diyos. Tayo lahat ay magsitayo, ating pong basahin ang Psalms 23 na sabay-sabay. Sister Jumpy, ikaw na yung mag-click dyan. Medyo parang hirap ako yata. Purihin ng Panginoon, bago ko may i-share sa inyo ito, nagdanas po ako ng 3 araw, Huwebes, Friday, and Saturday na halos hindi ko na magalaw ang aking kanang kamay. But I thank God, sabi ko, Lord, kahit anong mangyari, mag-preach pa rin ako. Actually nga, yung anak ko ngayon, na kasama ko, siya yung nagpaligo sa akin. Hindi ko na maabot ang lahat ng bagay. As in, totally talaga. Until now, in pain pa rin ako, pero sabi ko, Satanas, hindi mo ko kayong patumpahin. Ihahayag ko pa rin ang salita ng Diyos dahil kailangan ng aking mga kapatiran ito. Maintindihan nyo ang Psalms 23. Dahil kapatid, ang Psalms 23 ay doon lahat nasasaad ang ating buhay Kristiyano. Okay, so ating pong basahin na malakas.
Amen. Palakpakan ng ating Panginoon. Tayo lahat tayo magsiupo. So, siguro naman po, alam niyo na po yung aking rules and policy rito kapag may speaker sa harap. Ikaw na po, Sister Jump, mag-click ha. Medyo hirap ako eh. Wala kasi akong ano rito, monitor. So, sabi nga, na-discuss natin ang ating The Lord is my shepherd. Hindi mo pwede sabihin, The Lord is my shepherd kung ikaw personally walang kang relasyon sa Diyos. Kapag sinabing wala, dapat may relasyon ka, tanggap mo siya na siyang Diyos ng buhay mo, tanggap mo siya lahat ng kanyang katuruan. Hindi po pwede hindi mo tanggap ang katuruan ng Diyos. Hindi mo rin pwede sabihin, hindi mo tanggap ang turo ng The Lord is my shepherd. Amen? So dapat tayong lahat ay narito ba ang kanilang Panginoon ay kanilang shepherd? Bakit konti lang? Sabihin nyo, Amen. The Lord is my shepherd. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon po, bukod sa na siya po ang ating The Lord is my shepherd, na pag-aralan din po natin or naibahagi ko sa inyo na the Lord, I shall not want. Ibig sabihin, ang dapat ang buhay Kristiyano natin ay may contentment. Yun, napakahirap ko sa Tagalog. Makontento kung ano lang ang biyaya na nasa iyo. Amen? Ganon dapat ang ugali ng anak ng Diyos. Ganon dapat ang ugali ng sinasabi mo, siya ang aking dakilang pastol. Kasi pag hindi mo siya sasabihin dakilang pastol mo, ibig sabihin, hindi ka kontento sa mga tinatanggap mo. Lahat ba dito ay nagkukontento sa kanyang tinatanggap? Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. And then, ang sabi pa rito na pag-aralan din natin ay ang sinabi ng Panginoon na I shall not want and God also, wait lang po ha. Hirap talaga na walang monitor eh. Pero tuloy pa rin ang bahagi pa rin ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, I shall not want. Ano susunod, mga kapatid? Yun, ang Diyos, tayo ay dinadala sa mainam ng batisan. Amen? Ang ibig sabihin, kung ikay pagod na pagod sa buhay mo, ang Diyos ang ating kapahingahan. Siya ang nagbibigay ng kapahingahan na hindi makikita mo sa mundo. At siya rin ang nagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Hindi ito literal na kapahingahan na ikaw ay tapos na sa buhay mo. Kapahingahan na talagang hindi mo makikita sa mundo. Yung isang kapahingahan na talagang binabalik ka ng Diyos sa iyong kalakasan. Amen? At sabi pa rito, tayo na nagbabalik tanaw lang po sa mga pinag-aralan po natin. He leadeth me beside on still water. Amen? Bukod sa pinahinga ka na ng Panginoon, binigyan ka pa ng mainam na batisan. Na ang sabi, God is giving you refreshment. Amen? Tunay nga, walang mang ganong klaseng establishment na nagbibigay na pinahinga ka, meron ka pang refreshment. Wala lang libre sa panahon ito. Di ba mga kapatid? So, ang ibig sabihin, tayo ay dinala niya sa mainam na batisan. At sino yung batisan yun? The living water, sino yun? Ang ating mismong Panginoong Hesus. Hindi lang tayo dinadala sa mainam na batisan, kundi siya mismo dinadala tayo ng Panginoon sa Kanya. Amen? Napakabait ang Panginoon. At sabi pa rito, He restored my soul. Bukod sa pinahinga ka na, bukod sa ginhawa ka na ng Panginoon, binigyan ka pa ng kagalingan. Wow! Yan ang talagang hindi natin pwedeng matumbasan sa mundong ito yung ginagawa ng ating Panginoon. Na talagang akala ko nung Huwebes ako ay talagang sabi ko, hindi na ako makapagsalita. Halos binabangon na lang ako ng anak ko sa kama para lang makaupo.
Kasi halos hindi ko na pag kasi ako tumatayo, hinaabot ko yung bakal, yung frame. Para ngayon talagang, as in pain pa ako nung Huwebes, Friday, at Sabado, at nung Sabado ng hapon, nagalaw ko na ang aking kamay. Amen. Sabi ko, kasi sinisigaw ko sa Panginoon, Lord, mag-preach ako kahit ako nung mangyari. Siguro sabi ko kahit hindi ko na magalaw to, I will come to preach the word of God. Sabi ko, talagang naghimala ang Panginoon. Inalis niya ang pain. Even though na something, parang merong konti, pero I can now reach. Nung Huwebes at hanggang Sabado, hindi ko na halos pataas yan. As in pain talaga. Yan ang ginawa ng Panginoon. Tayo pinapagaling. At hindi lang pisikal, pati kaluluwa mo. Pati espiritu mo. Pati ang iyong kaisipan. Pati ang iyong puso. That how God is dealing with us. Ganyan ang Panginoon kung paano. Kung sa mga medical ay panandalian lang or panapal lang yung ginawang paggagamot sa ating mga sugat, ang Diyos ay nagpapagaling hanggang deep, napakahirap ko sa Tagalog, kalaliman ng inyong sugat, ng ating sugat, pinapagaling ka ng Diyos. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Amen? At sabi pa rito, He leads me in the paths of righteousness. Ginagabayan tayo ng Panginoon. Yan, tingnan. Yung isang araw, hindi ko maganyan ang buhok ko. Ngayon, nagaganyan ko na. Hallelujah, praise God. Amen? At sabi ng Panginoon, tayo'y kanyang ginagabayan sa matuwid na landas. So, ibig sabihin, hindi kanya ililigaw. Talagang dinadala kanya kung ano yung hindi ka mapapahamak, hindi ka sasakit ng ulo, at talagang sabihin natin, makikita ng tao na ikay matuwid sa buhay mo. Amen? Yan ang ginagawa ng Panginoon. And then, the last, meron pa. Dahil lahat ng ito ginagawa sa Kanyang for His name's sake. Bakit na ginagawa ng Panginoon ito? Dahil sa Kanyang tanging pangalan, para maalala mo siya. Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, maalala mo siya. Hindi mo dapat kalimutan ang ginawang kabutihan ng Panginoon. At isa pa, para purihin mo siya. Amen? Tayo ba ay maalala natin ang Panginoon kung may blessing lang? Di ba? Paano kung minsan panandaliang hindi pa sinasagot ang panalangin mo, iniwan ka na niya? No. Kaya nga sinabi sabi ko sa Panginoon, alam ko, Panginoon, kahit in pain ako, hindi ako iiwan ng Diyos. Amen? Bagamat nagtagal, but God is doing something in my life. God's really giving me the guidance na ito ay dapat kong ma-share sa inyo. Amen? You have a lot things, marami kang bagay na pasasalamat sa Panginoon dahil kumpleto ang inyong katawan. Bakit konti lang amen? Amen? Marami kayong ipapasalamat sa Panginoon. Nakakalakad kayo, wala kayong naramdaman na talagang nalimitahan kayo. Dahil sa akin, limitado ako lahat. But hindi ko man sinumpa ang pangalan ng Panginoon. Sa mga bagay pa, pinasalamatan ko pa siya. Na kahit sa buong buhay ko, nakaupo ko sa wheelchair, kahit sa buong buhay ko na sinasabi ng doktor na if you are turning to old age, paralyzed na. Sabi ko, hindi mangyayari yun. God will make a way where there seems no way. Amen? Tandaan niyo yan. Ang Diyos ay gumagawa na akala mo ay walang paraan. Amen? So now, we go to our main topic na ngayon. Sa verse 4,
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Anong ibig sabihin ni Haring David to the valley of shadow of death? So, sensya na po, hindi ko na ilagay sa slide dahil sabi ko sa mga nag-ooperate, halos hindi rin nga ako makatype. Totoo talaga. Alam niyo yung mga, para bang, kung isipin nyo lang po, para bang napaka-desperado na tayo. No? May kapansanan ka na, tapos may mga part ka pang hindi mo na magalaw, na dati mong nagagalaw. Yung para bang, dati kang nakakatayo, tapos bigla kang hindi na nakakatayo. Ano ang inyong pakiramdam sa mga ganon? Parang gumunaw ang mundo. Kasi dati ako nag-interview sa mga PWD doon sa City Hall. Halos nakita ko mga expression ng mukha nila na dating atleta, tumatakbo, at hindi na talaga na-diagnose siya na kailangan putulin ang kanyang paa. Yung nag-a-apply siya sa akin, halos gusto niya nang magpakamatay. Sabi ko sa kanya, Brad, tingnan mo ko. Kung ako ay may karapatan mag-suicide, ako yun. Dahil namulat na ako, ganito na ako. Pasalamat ka kahit paano. Nag-enjoy kang tumakbo. In my life, hindi ko na narasan tumakbo. Alam mo, nagbago yung mukha niya. Sabi ko, huwag mo sayangin ang buhay mo. Hindi mo alam, meron pang magagandang mangyayari sa iyong buhay. Amen? Yes, in my life, hindi ako nakaranas tumakbo. Kaya ko lang gumanyan, pero hindi ko na alam. Hindi ko kayang tumakbo. O, nandun lang ako sa isang lugar lang, hindi naman ako tumatakbo umaandar. Diba? But I don't blame God. Tayo, konti lang mawala ng pera, wala lang tayong trabaho, halos ayaw mo nang umaten. Ako nakita nyo, naka-wheelchair, ayaw kung hindi ako pwedeng umaten. Gusto ko umaten. Amen? Konting sinat lang. Konting ubo lang. Konting nag-away lang kayo ng asawa mo o kaya pamilya mo. Ayaw ko na umaten. Hindi ako nabibless. Kapatid, kailangan ba makita mo muna ako? Para sabihin ko sa iyo, napakaswerte, kompleto yung pa mo. Anytime you can attend the church. Anytime pwede kang umatin sa mga gawain dito sa church. Ako, ang sinesave ko na lang, maka-attend lang ako ng tuwing Sabado at Linggo. Kasi yun lang yung kakayanin ko talaga. But God gave me all the blessing in my life. Dahil hindi ako nalilimitahan sa sarili ko. So, ito yung valley of the shadow of my death. Ito ang trials na dumarating sa buhay ko. Yun ang ibig sabihin ni Haring David, at trials. But, to give you more definition or i-describe natin mabuti ang valley, ang sabi nito ni Haring David, yan, ganyan lang. Ang ibig sabihin ni Haring David, yet though I walk through the valley of the shadow of death, ang ibig sabihin niya doon, kung tayo ay dumadaan sa yugto ng ating buhay, ang valley of the shadow of death is your life. Yun yung kabanata ng buhay mo. At ang sabi pa rito, hindi dapat yung bakit. Hindi dapat bakit, kundi kailan ang mangyayari yung mga pagsubok sa ating buhay. Kasi kung bakit ka nagtatanong? It's part of our Christian life na may pagsubok talaga tayo, kapatid. God did not promise for a bed of roses. He promised that I will be with you, nor forsake you. And I will protect you
sa loob at sa labas ng iyong buhay. I will be with you in your failure. Yung mga parang nabigo ka sa buhay mo, na andun pa rin ang Panginoon. Pag tayo ba'y nabigo sa buhay natin, kasama natin mga kaibigan natin, yung tinatawang BFF, BFF sila, kung may makukuha sila sa iyo. Sila ngayon ay GFF na pag wala kang maibigay. Gone forever friend. Atawa si sister. Ganun po talaga, oh. Bihira lang yung kaibigan na nandyan sa iyo eh. May mabango ka pa. Di ba? Parang hindi ka na maamoy. Friend, may pupuntahan muna ako. Yung kailangan na kailangan nila, sila na your downfall sa buhay mo ba? Di ba? May mga tinatawag tayong BFF talaga. Pero hindi lahat ng BFF ganun ang mga pag-iisip. Pero ang Diyos, sinasabi ko sa ito talaga, kapatid, hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya iiwan. Kahit nasa bigong buhay mo, kahit nasaktan ka na, kahit iniwan ka pa ng mahal mo sa buhay mo, God will never leave you. Amen? At sabi pa rito, ang valley of the shadow of death ay yung mga bagay na delikadong sitwasyon. Yan. Sorry ha, ayan nyo po, ilagay ko to. Alam ko yung iba nagte-take note eh. Dangerous situation, yan daw ang the valley of, yan describe kung ano daw yung valley of the shadow of death ni Haring David. Kasi nga naman, kapatid, bakit hindi dangerous situation? Siya yung hinirang ni Propeta Simon, ay, tama yata, yeah. No, Propeta Simon? Basta tama ba ako? Yan yung nag-anoint kay David. Samuel, yon. Sorry. Pareho kasi S eh. Samuel. Thank you kapatid. Si Samuel, o at least gising, di ba? Sumasagot. Samuel, inanoint siya na talagang ang ano ni Haring David, siya na yung magiging susunod na hari. At pinakilala pa siya ni Propeta Samuel kay Saul. Ang nangyari ay pakitang tao lang pala. Tignan mo, isang hinirang na hari at alam na ng buong Israel na siya na ang susunod na hari. Ang ginawa pa, pinagtak, ano? Napakahirap. Threat ang sa isip ko eh. Napakahirap ko talaga sa Tagalog. Ano na, threat or, sabi niya, pinagtangkaan, siyang patayin sa lahat ng lugar sa Israel. Alam mo saan nagtago si David? Sa labas ng Israel na mga bundok. Imagine mo. Yun ang sinasabi ni Haring David na dangerous situation. Kundi yun din yung actual na lugar. Yan daw. At ito daw ang mga dumarating sa ating buhay na imminent demise. Pag sinabing imminent demise, ito yung impending or very near end. Parang ito na yung katapusan ng buhay mo. At sabi pa rito mga kapatid, ito dahil isang conclusion ng buhay na existing that is expected to happen soon, na ito'y mangyayari sa buhay mo. Kapatid, nakaranas na ba tayo ng mga pagsubok na hindi mong inasahan? Amen. Siguro, kahit kukuha lang ako ng isang, dalawa, ano yung sister, yung mga pangyayari sa buhay mo na hindi mong inaasahan dumating sa iyo? Dialysis ka na ngayon. Amen. Hallelujah. Salamat. Ang laking bagay kasi ang hirap talaga ng buhay. Kasi may anak akong dialysis patient. Kaano kahirap talaga. Totoo. Maraming kang bagay na ipasasalamat sa Panginoon. Yung panganib na kalagayan mo,
ginawa ng Panginoon, naging maayos ang kalagayan mo. Amen? Ano, sino pa rito pwedeng mag-share? Yan, Sister, Sister Marlene. Yung nahulog ka, no? Di ba? Oo. Hindi, totoo talaga. Dahil sa edad ni Sister Marlene, hindi siya dapat mahulog naman ganong kalakas. But, at sabi pa nga daw, medyo may fracture na, no? Pero ngayon, kasama natin si Sister Marlene. Amen? Yung panganib na kalagayan mo, ginawa ng Diyos, ikaw ay maayos na kalagayan. Ang dami natin pasasalamat, mga kapatid, sa mga delikadong kalagayan, inaalis tayo ng Diyos doon. Yan ang sinasabi ng imminent demise, na talagang hindi mo inaasahan ay darating at darating sa iyo. Kaya ang sabi nito, kaya baka kapatid, makinig kayo mabuti kung anong dapat ang gawin natin ito. Ito pa, sorry na naman, umakit na naman. Masyadong malikot tong aking daliri. Meron pa rito sabihin ko lang po mga kapatid, ano pa yung ibig sabihin the valley of the shadow of death na sinasabi ni Haring David? Ito daw ay yung scarcity, danger, pain, and the unknown. Wow, unknown. Sabihin talagang hindi mo alam kung ano yun. Meron ba nangyari sa atin yon, kapatid? Kanino ba nangyari yon? Yung hindi mo na inaasahan, hindi mo pa alam kung ano yun na pangyayari. Di ba? Nakakatakot. Unknown Hindi mo alam. Yun daw ang in-expect lang ni Haring David, siya ay inanoint at talagang nagpasalamat siya sa Panginoon at para uupo na doon. Pero hindi siya nakaupo. Siya pa ang hinahunting. Ganun, no? Kung ano ba isa sa atin dito ay mangyari na sitwasyon nang nangyari kay Haring David, makaka-attend ka pa rito? Kasi baka papunta po lang dito, may nakaabang na sa'yo. Yung pala naniningil lang pala sa utang. Oo, kapatid. Hindi sabi, unknown pa nga. Yan ang sinasabi ni Haring David na valley of the shadow of death. At ito pa, uncharted charity. Pag sinabing uncharted charity, hindi binabalak, hindi na plano. Wow. Amen? Ito, ibig sabihin talaga, hindi mo talagang inaasahan na mangyari ito sa buhay mo. At sabi nyo, marami na nangyari sa ating buhay ito, na ito ay dumaan sa inyong buhay, na mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero isa lang po ang sinabi ng Panginoon, but not for the shepherd. Hindi mangyayari ito sa shepherd. That sabi niya, we can be encouraged knowing that God uses the valley to strengthen our faith para palakasin ang pananampalataya mo, kapatid. Hindi ka para pahirapan. Hindi ka pinapahirapan ng Diyos. Nangyayari dumadaan to sa buhay mo dahil alam ng Panginoon, ikalalakas ng pananampalataya at paniniwala mo sa ating Panginoon. Yan ang the Lord is my shepherd. He knows that your faith will be strengthened by God. Amen? At sinabi pa nga rito daw ito yung life's most difficult and perilous moment. Wow. Napakahirap. Sensya natin, kumatas masyado. Sino rito na nakaranas ng mga talagang napakahirap na akala mo hindi na masasolbahan mga pangyayari sa buhay mo? Ito nang nangyayari sa akin talaga. Hindi ko alam ano solusyon ang gagawin ko rito. Sinasabi ng ni Mrs., magpakairo tayo.
May nabalitaan na nga ako, kina Cairo namatay. Sabi niya, huwag ka mag-alala, license yun. Sabi ko, ayaw mo ng Panginoon, bahala na. Di ba? Talagang hindi mo alam kung kailan ka gagaling eh. May mga Kristiyano, pag hindi pa natatanggap ang kagalingan, Lord, pinabayaan mo na ako. Mali! Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Tanda mo yan, hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. Tandaan yan, hindi ka pinabayaan ng Panginoon kahit akala mo wala nang solusyon. Si Haring David nakaupo pa rin kahit dumaan sa kanyang buhay ang the valley of the shadow of death. Siya pa rin ang naging hari. Hindi niyo ba nakita yung resolve na ginawa ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay? Kung si Haring David ang nangyari, kayo pang na nagtitiwala sa ating Panginoon. Nagtitiwala ba kayo sa Panginoon? Nagtitiwala ba kayo sa Panginoon? Kahit anong hirap, nagtitiwala ba kayo sa Panginoon? Kahit hindi ka pa gumagaling, nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Kahit na akala mo wala na solusyon, nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Amen. Dapat lang ang amen. You trust God. Kahit sa huling hininga natin, you trust God. Amen? Yung mga nag-a-apply, doon, natagal naman. Kailan ba ako tatanggapin? Sabi ko, di ba panalanggap? Pag ako natanggap, aatin ako. Natanggap. Nawala na sa church. Yun naman ang napakalungkot na salimot na mga Kristiyanong nangangako nga ate, pag natanggap na ang blessing, but you don't see the goodness of God in your life. Na kahit minsan, nakakalimutan mo na siya, pinapaalalahanan ka pa rin. Na kahit minsan nagtatampo ka sa Kanya, mahal ka pa rin ng Panginoon at ginagawa niya pa rin kung ano yung gusto mong sa buhay mo. Okay? So mga kapatid, yan ang sinasabi ni Haring David. The valley of the shadow of death is our trials. Pagsubok natin na hindi na natin hiningi, ngunit darating sa buhay natin. Darating talaga sa buhay natin, kapatid. But Spock, parang hindi ko kaya. No. Kaya mo yan. Sabi nga sa James 1, verse 2 and 4, basahin natin mga kapatid, at buksan niyo po ang inyong Biblia. Problema lang. Ang sabi, pakibasa mga kapatid, sino dyan volunteer? Basahin po natin. Maganda sa Tagalog eh. Sige po, you have a lot of time to open your Bible. Dapat ang trials daw ay ating... Sige po, tayo po kayo, tayo, yung nakakita po. Basahin, anong sabi? Kapag may trials ay? Yun. Amen. Ganun po mga kapatid. Kahit dumating, hindi ka dapat kinakabahan. Hindi ka dapat para bang ayoko na maglingkod sa Panginoon, sobra yung mga trials. Wala akong pera. Di na ako sa church. Wala akong masakyan, di na ako magsa-church.
Hindi ako pinagaling ng Panginoon, hindi na ako mag-church. Mali kapatid. Ang linaw sinasabi nito, dapat kapag ito'y dumarating sa buhay natin, ituring natin na ito na isang kagalakan. Kagalakan kapatid ha, na kahit na ikaw ay hirap sa buhay mo, tingnan nyo na lang po ako mga kapatid, na kahit ako hirap kumilos sa buhay ko, hindi pa rin ako natitinag, hindi pa rin ako nanghihinaan ng loob, kundi na ako'y nagagalak na ako'y nakapagtuturo at nakaka-attend ng gawain ng Diyos. Kayo kumpleto, madali kayong magbihis, madali kayong kumilos sa buhay nyo, kaya dapat inyong bigyan ng kagalakan ang ginagawa ng Diyos sa inyong buhay. Hindi kapag may pagsubok, wala na ako, hindi na ako magsisimba dahil wala na akong pera. Anong hintay mo kapatid? Naka-wheelchair ka din? Huwag niyong hintayin na kayo maging naka-wheelchair pa para sabihin niyo, God is good. Huwag niyo nang hintayin na may mangyari pang mas lalo malimitahan ang inyong buhay araw-araw para masabi niyo lang, ang Diyos ay mabuti. Habang kayo'y kumpleto, bigay nyo ng kapurihan ng Panginoon sa buhay nyo araw-araw. Habang kayo humihinga, pasalamatan nyo ang Panginoon na kayo'y pa'y humihinga. Wala man palakpak sa Panginoon? Kaya siguro ako yung tinawag ng Panginoon din na magbahagi bukod kila Pastor Napat kay Pastor Nonon. Para kayo gisingin na marami kayong ipasasalamat sa Diyos. Hindi ka dapat magreklamo, marami kang ipasasalamat sa Diyos. Kung ikaw ba nasa wheelchair ko ngayon, aaten ka pa ba? Ikaw, Ate Lisa? Wala lang nga, di ba, nakatulak? Wala lang nga, minsan nag-ano sa akin. Hindi ko mamaasan yung anak ko dahil ilang buwan lang to, aalis na rin to. Andun yung fear ko, natatakot ako. Sabi ko, Lord, baka mahirapan ako matin ito. Sabi ko, Lord, hindi, gagawa ka paraan. Pero nga, yung tanong ko, hintayin nyo bang naka-wheelchair kayo para makita nyo lang yung kabutihan ng Panginoon? Kahit kayo ngayon na kayo kompleto, purihin nyo na ang Panginoon. Paglingkuran nyo siya. Maraming naniniwala sa Panginoon pero kukunti lang ang sumusunod. Many will believe that God exists, but few are obeying His word. Yan ang nakakalungkot. Isa pa, yung trials daw ating ituring na ito'y isang kagalakan para, sabi sa verse 3, ikatatatag ng inyong panampalataya. Ang pagsubok, huwag niyong ituring na ito ay para kayo'y lalo lumayo sa Panginoon. Dapat ito ay dumarating sa buhay niyo para kayo'y lalong tumatag sa inyong pananampalataya. Para tumatag ang inyong pananampalataya, paniniwala nyo. May pera man o wala. Masaya man o wala. May trabaho man o wala. Dapat ikaw pa rin nagagalak sa Diyos. Amen? At sunod, ang sabi rito, sige, sis, paki-click mo. Sa 1 Peter 1:6, kapatid, 1 Peter 1:6, sino po ang pwedeng mag-volunteer basahin? Sige, Tagalog po mga kapatid. Sige po. Kahit kayo ay maraming pagsumog
pagsubok at maraming temptation, kung tawagin din. Kaya tama yung sabi ni Pastor Nonon. Hindi mo pwede sabihin, tukso, luyuan mo ako. Hindi ganon. Dapat sabihin mo, ikaw ang lalayo. Amen? Ang pagsubok, kapatid, ay ituro yung kagalakan dahil sabi sa huling sentence sa sinabi, ito'y panandalian lamang. Amen? Hindi to tatagal. Ang lahat na nagtitiwala sa Panginoon, hindi tatagal ang mga pagsubok na darating sa buhay mo. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Dahil lahat, lalo nang inaasahan namin ni Ate Baby at ako, ay nagtatakbuhan na kami ni Ate Baby sa langit. Yes, hindi man ito dito mangyari yung sinasabing panandalian lang. For us, will be whole as a new body in the heaven. Amen? Totoo yan, pangako ng Panginoon niya. Ibigyan ka ng panibagong katawan, lahat na nakapunta sa kaharian ng Diyos. At sabi pa rito, next po, John 16:33. Sige po, sino pong pwede mag-volunteer? Maganda po, tayo ay sinasabi natin ng mga nasa Biblia kasi mas magandang alam nyo rin po. Tagalog lang po para lahat po ay maintindihan natin. Tagalog, John 16:33. Sige lang. Amen. Amen. Kahit daw tayo nakakaranas, lahat na nagtiwala sa ating Panginoon, kahit daw tayo nakakaranas ng anumang mga pagsubok sa ating buhay dito, kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin. At hindi lang kapayapaan, mga kapatid, dahil ang mundo to ay natagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. Tagumpay na. Tagumpay ka na, kapatid. Dumadanas ka pala ng pagsubok, tagumpay ka na, lalo kung nagtiwala ka pa sa Panginoon. Amen? Kukunti lang, amen? Nagtagumpay ka na. Nagtagumpay ka na dahil ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay na sa mundong ito. At sabi pa sa Romans 8:28, sige po mga kapatid, kung kayo po ay nakita na sa Tagalog, pwede po pakibasa. Ano po sabi? Romans 8:28. Sige po, sister. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Na kahit na dumadanas tayo sa mga pagsubok, ang Diyos pa rin ay gumagawa pa rin ang kabutihan. Sa lahat na nananalig sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos pa rin ay gumagawa ng kabutihan.
sa ating buhay. Evans Pak, mabuti ba kako yung ito ay may nawala sa mahal ko sa buhay? Mabuti ba yung may ginagawa mabuti ang Diyos na nawalan ako ng trabaho? Mabuti ba yung ginagawa ng Diyos na iniwan ako ng asawa ko? Mabuti ba yung ginagawa ng Diyos na halos wala na kami makain? Mabuti ba ang ginagawa ng Diyos na hindi kami magkaintindihan ng aking pamilya? Kanya-kanya sila ng buhay. Yan ba sinasabing mayroong ginagawang mabuti ang Diyos sa buhay ko? Brother Spock? Kapatid, ang sabi ng Diyos sa unang Korinto 10, versikulo 13. Basahin niyo kapatid. Kung ito mga binanggit ko ay naranasan nyo ngayon, itong isasagot sa inyo ng Panginoon. Unang Korinto 10, versikulo 13. Wala po dyan, sorry pasensya na. Wala sa slide. Kasi nung mga panahon talagang hirap ako mag-type. Pero sabi ko lang doon sa mga operator basahin ko lang po sa inyo. Maganda kapatid ang sinasabi ng Panginoon dyan sa mga sinasabi kong sitwasyon nyo mga kapatid. Ano po? May nakakita na po? Wala bang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahintulot na kayo sumukin ay higit sa inyong makakaya. Yung. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ng Diyos. Alam ng Panginoon na ito'y kaya mo. Kung ito man ay dumaan sa buhay mo, alam ng Diyos na ito'y kaya mo. Hindi ka bibigyan ng anumang pagsubok. Hindi ka makakaranas sa anumang pagsubok na kung ikaw ay hindi mo kaya. Alam ng Diyos na kaya mo. Alam ng Diyos. At bukod sa alam ng Diyos, palalakasin ka pa. Saan ka nakita? Dumating ang pagsubok ito, pinalakas ka pa ng Panginoon dahil nagtiwala ka kahit nasaktan ka, kahit nahirapan ka, kahit bigong-bigo ka na. Palakpakan ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon, hindi ka niya hayaang mahirapan, hindi ka niya hayaang masaktan. Dahil ito'y daraan. Alam ng Diyos na dadaan to sa buhay mo. Alam niyang kaya mo. Ako sabihin natin nung panahon nung araw na yun na talagang nakita talaga ng pamilya ko na paano yan? Papa, hindi ka na makapag-preach niyan. Mag-preach ako. Nagduda rin ako, Lord. Alam mo, mag-preach ako sa Sunday. Bakit dumating sa buhay? Halos to, paralyzed to. Halos hindi ko na maihanap yan. Pag inaangat ko, masakit. Pag hindi ko pang inaangat, masakit na. Yun yung sinasabi ng doktor, the more I'm getting old, kasi yung scoliosis ko gumaganyan na. Pag ako nagkakaedad. So my ligaments are, sa Tagalog, naiipit na. Kinakabahan ako talaga, totoo lang. Tawa ko kinakabahan ako. Alam mo tuloy, sabi ko sa mga nakarang sinabi ko, Lord, ayoko naman ganitong panalangin. Pag ako na bedridden na, kunin mo na ako, Lord. Ay hihirapan ang pamilya ko. Sabi ko, kunin mo na ako. Ang masabi ng Panginoon sa akin, magtiwala ka sa akin. Iba doon nararamdaman ko na a year come, talagang suffered na ako sa mga na ako
Sabi niya ng Diyos, trust me. God will make a way where seems no way. Kaya kapatid, kapag may problema ka, kapag may mga pagsubok ang dumating sa buhay mo, awitin mo lang, God will make a way. Ang Diyos ay gagawa ng paraan na kahit nakikita natin walang lang ibang paraan. Sabi nga ng mga doktor, ooperahan daw ako para lang daw. Pero panandalian lang. Progressive pa rin yung aking tabingin ng aking likod. Pero sabi ko, Lord, nasa iyo ang buhay ko. Sa iyo ko umaasa. Imagine yun, ewan ko lang kung napansin ng iba, pag ako lang titingin nagbe-birthday, tahimik lang ako. Pag ako nagbe-birthday, kasi alam ko na that every year that comes to my life, yun na yung mga senyalis na mga constant pain or patuloy na mga sakit sa katawan. Kaya nga sabi ko nung Friday, Satanas, hindi mo ako papipigil. Magpipitch at magpipitch pa rin ako sa Sunday. Sinagot ng Panginoon. Amen? Natakot si Satanas. Nakatayo pa rin ako sa inyong harapan. Yan ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka lang. Amen. Iniyak ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, ayoko hindi ako makapag-preach sa Sunday. Friday, masakit pa rin. Sabi ko, Lord, ayoko, mag-preach pa rin ako sa Sunday. Saturday, ng umaga, may pain pa. Pinaangat ko na konti. Sa hapon, totally nawala. Amen? That's God's good. Amen? Kaya nga kapatid, alam niyo, sa pagsubok, kung ito dumarating, hindi pa ngayong dumarating sa buhay niyo na nakaupo na kayo sa wheelchair, siguro, mas lalo siguro, punong-puno ko ng duda. Kung dumating sa buhay niyo na naka-wheelchair kayo, wag naman. Dalangin ko na hindi mangyari sa buhay niyo. Pero ngayon pa lang dapat, kahit anong pagsubok, na halos ang pananampalataya mo, halos ang pamilya mo, nanggagaling na ando ng pagsubok, huwag mong isuko ang iyong pag-ibig sa Panginoon. Amen? Kahit nag-aaway ka ng mag-asawa, huwag mo pa rin isusuko ang iyong pag-ibig sa Panginoon. Kahit wala na kayo makain, huwag niyong isusuko ang pagmamahal niyo sa ating Panginoon. Because God will make a way where there seems no way. Amen? Next verse, ito po. James 1:12. Sino pa nakakita? I hope and pray na matapos ko na po to. Ang dami talagang mga bagay na magaganda. James 1:12. Sige po kapatid. Amen. Malinaw ba mga kapatid? Ang nagtiis at nanatili. Totoo nga mga kapatid, nakakalungkot. Napakapalo pa natin dito. We are too blessed. Bakit mga kapatid? Bakit mga kapatid? Sa Nigeria, mga katulad natin pinapatay na dun. Hindi nyo ba alam? Halos 52,000 na Christian Nigerian pinatay ng Islamic group dahil sa itong ginagawa natin. Halos yung mga pastor doon, nagpa-video na humingi na ng tulong sa UN at sa Amerika na protektahan sila. Sa China,
5 pastor, kinulong na doon. Doon kasi sa China merong tinatawag nating hidden church. Kasi hindi pwedeng lantanan na katulad ng ginagawa natin ngayon. Hindi ganon. Kakapapasok ko lang sa isang post sa FB, 5 pastor ng Chinese ay hinuli. At hindi ko na alam masusunod nun. Pero sila ngayon nag-iiyakan ng mga kapatiran doon. Dahil alam mo, sabi ng isang Chinese na kapatiran doon, pinapatay ang mga pastor. Napakapalad natin kapatid dito. Napakapalad natin dito. Tinatamad pa tayo mag-fellowship. Tinatamad pa tayong umaten. Tinatamad pa tayo magbasa ng Biblia. Tinatamad pa tayong manalangin. Mas maraming oras sa cellphone kaysa sa Bible. Balis pa kasi nandito rin yung Bible. Ikaw yan, kapatid, kung ano ang conviction mo. Oo nga, nagbabasa ako na, minsan kasi ito ginagamit kong reference yung Bible. Pero pag biglang mayroong nag-pop up, uy, ang ganda to, anong gandang balita to? Magandang kitaan to, yun, nawala na doon sa Bible. Do you know that the cellphone is one of the tool of the Antichrist? O ng demon. Kaya ingat kayo mga kapatid. Wala ka man sinasabi, huwag kayo mag-cellphone. May kumukontak kasi, bahala ka na, sabi ni Brother Spock, huwag na daw ako maraming oras sa cellphone. May tumatawag nga sa'yo, ako pa kasalanan. Yung pala sabi, may pera kang darating. O kasalanan ko pa, hindi mo tinanggap. Ang sabi ko, huwag maraming oras sa cellphone. Mas maraming oras sa salita ng Diyos. Dahil sa China, kapag isang Bible, ang makapatiran sa China, isang Bible, tuwang-tuwa na. Pagkatapos nilang basahin, kapatid, pinupulot nila, bago nila punutin, minimemorize, at pinupulot at kinakain nila. Kasi huhulihin sila pag nakita yon. Napakapalad yun na kapatid, anumang oras kaya niyong buksan ng inyong Biblia. Pero wala akong nakikita ang Biblia. Asan yung Bible nyo? Iba, cellphone ang tinaas. Kapatid, please, sanayin yung talagang always Sunday, bring your Bible. Gusto mo ba bang dumating sa buhay natin na yung binabasa mo, kakainin mo na lang para hindi na makita? Gusto niyo pang mangyari yon? Kaya mapalad tayo mga kapatid, palakpakan ng ating Panginoon. Sa Nigeria, ganito lang daw, nagpa-fellowship, bigla na lang dumating ang mga Islamic, dala na AK-47, irinatatan lahat. Kahit bata, kahit matanda, minasakir. Gusto nyo ba mangyari pa rin dito? Habang may panahon, huwag kayong manlamig sa inyong pananampalataya. Habang may panahon, mag-init kayo lalo sa Panginoong Hesus, sa kanyang pagmamahal. Pag tinatamad kayong umaten ng mga anumang fellowship sa church, tawagan niyo ako. Bibigyan ko kayo ng wheelchair. Kasi tinatamad ka baka tamad ka maglakad. O sige, halika, pahirin mo na yung wheelchair ko. Maka-attend ka lang. Hintayin niyo ba? Sample lang yan mga kapatid. Kaya huwag niyo sayangin ang pananampalataya ninyo mga kapatid. Nasubukan pa na dumating na hulihin lahat ng mga Kristiyano dito sa mundo. At kapatid, totoo yung sinasabi ko, darating at darating yan. Ang tanong, handa ka na ba? Ang tanong, handa ka na ba? Kaya sabi nga, mapalad ang taong magtiis hanggang sa huli, ikay makakatanggap ng korona ng buhay. Iyan.
Sino rito gusto na corona ang buhay? Sabay taas. Sige, sino rito? Ako na, isa na ako tataas. Palakpak ko sa Panginoon. Kaya may pagsubok na dumating, huwag na kayo magtaka. Ay, ano ba ito dumating sa akin? Ay, huwag kang na ma-surprise, kundi tanggapin mo na may kagalakan. Tanggapin mo na may katatagan. Tanggapin mo ng buong pananampalataya na Panginoong Jesus, kaya ko ito. Hindi, Lord, katatapos na lang isa, ito na naman. Lord, ito na nga. Nakakuha kami ng pambigas. Mamayang gabi, wala nang maisay. Lord, nabili ko yung mga pamasahe ko na dapat gagamitin ko sa linggo. Nabili ko ng gamot. Ano naman ito? Anong uli yung sinasabi ko kanina? God will make a way where there seems to be no way. Yan ang tandaan nyo. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Yun. Na kahit sa paningin mo, parang napakalabo, sa Diyos, hindi malabo. Magtiwala ka lang. Ngayon mga kapatid, meron pa sinabi sa Proverbs 3, ang dapat gawin natin bilang tayo ay dumadanas ng mga pagsubok. Proverbs 3 verse 5 to 6, basa, kung nakakita po. Tagalog lang po. Ano, pakibasa po. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubos. At huwag mananang sa iyo palibot. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin. Upang ika'y masubayan, hindi mga nataan. Napaganda, di ba? Yan dapat ang gawin natin bilang anak ng Diyos na nagtitiwala sa Diyos. Magtiwala. Huwag manangan sa sariling kakayahan. Kasi may mga Kristiyano, kapag meron, kala niya lahat, kaya niya. Pero anong sabi ng Panginoon? Magtiwala ka. Kapag nagtiwala ka, anuman lahat ang iyong dadaanan o mga pagsubok, ikaw ay aking patatragin. Ikaw ay aking palalakasin. Ikaw ay aking ililigtas. Amen? Doon pa rin tayo sa verse 4, I will fear no evil. Asan yung operator ko? Nawala. Ayan, next slide please. I will fear no evil. Yan. Anong ibig sabihin ni Haring David, I will fear no evil? Though I walk to the shadow of valley of death, I will fear no evil. Ang sabi nito, for thou art with me, and thy rod and thy staff, they comfort me. So, sunod yun. In Psalms 23 tell us to fear no evil. Wag mo muna, ano mo lang, balik mo lang doon sa mga ano, sa kalaba. No, ibalik mo ulit. Balik mo doon, yan. Huwag ka manalis dyan. Pag sinabi ko next, doon ko lang magana. Okay ha? Ang sabi ito, fear no evil, that God is with us. Yun.
Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Haring David, I will fear no evil. Dahil alam niya kasama ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. Ang sabi pa rito, even when life gets difficult, kahit ang buhay ko'y mahirap, ng mga pinagdadaanan ko ngayon, I will fear no evil. Amen? Iniwan ako ng asawa ko, I will fear no evil. Kapos ako ngayon, I will fear no evil. Wala akong trabaho ngayon, I will fear no evil. Hindi pa ako gumagaling, I will fear no evil. Kasi si Haring David, kaya niya sinabi to, dahil hindi na siya makalabas sa bundok. Dahil lahat na kanyang pupuntahan, papatayin siya. Pero sabi niya, I will fear no evil. Because David say, God is with me. Yun, di ba? At sabi pa rito, this is another powerful reminder of the goodness of God and His love in our lives. Amen? Isa pa ring magandang at makapangyarihan na paalala sa atin ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pag-ibig sa ating buhay. Amen? Na talagang mahal na mahal ka ng ating Panginoon, kapatid. At ang kanyang kabutihan ay talagang mararanasan mo kahit sa kabila ng pagsubok na ating buhay. Sabi pa ito, He provides comfort even in the midst of storm. Wow! Kahit na bumabagyo na buhay mo, siya pa rin ay nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Hindi yung, naku, ano ba to? Parang Kristiyano, ano ba to? Panay na mga hurakot, wala na, mahirap na Pilipinas, makalis na nga rito. Di ba? Ano ba to? Puro baha. Walang mga dadaanan na. Yung mga dating hindi binaha. Kasi mga kababayo ko, kurakot. Di ba? Talagang dapat tayo mga Kristiyano, hindi dapat ganun ang ating mga reaksyon. Kundi, ikaw ay magtiwala sa Kanya. Amen? Magtiwala ka sa Kanya. Amen? Kaya ako gumaling, nagtiwala ako sa Panginoon. Kaya ako nakaatin dito, nagtiwala ako sa Panginoon. Tingnan mo, hapon, nakaangat na ako, naigaganyo ko na ngayong buhok ko, yan. Pero kahapon, sabi ko, Deb, pakiganyan mo ang buhok ko, tinatamaan ang mata ko. Halos hindi ko na siya maangat talaga, totoo lang. Tingnan nyo ngayon, nakita nyo. Nagtiwala ako sa Panginoon. Nagtiwala ako sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon. At sige, next slide. Ang sabi rito, ang sinasabi ni Haring David, I will fear no evil, God will protect us. Na kahit hindi mo naramdaman, He is protecting you. Di ba, minsan nakikita na mga video na may, parang napaalis, nakatayo siya diyan, tapos bigla siyang umalis. Di siya umalis kundi parang inano siya ng hayop. Parang niya, sinaway yung hayop para, ang ibig pala sabihin, nilalayo siya ng aso doon sa kanya kinatatayuan. Kasi pag hindi siya umalis doon, may sasakyan na pabanggana. Hindi natin alam ang video nyo kung yung babaeng yun ay Kristiyano. Pero Kristiyano yun dahil God is protecting His children. Lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay Kanyang pinoprotektahan. Ang sabi sa Psalms 46, next. Basahin po natin.
Ako na nga lang? Sige na. Sabi sa Psalms 46, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Wow! Handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Oh. Ang linaw, di ba? May darating daw, the big one. Pero ang sabi ng Panginoon sa Biblia, hindi dapat matakot ang lahat ng anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Kahit ang mundo'y mayanig. Ang linaw. Naku, sabi ko pa naman, alika, handa tayo ng go bag. Yung munisipyo hindi nagbibigay. Sabi ko, ba't ba? Napaganyan ako bigla. Ba't ba ako nagaganyan? Parang abalang-abala ako doon. Sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Kahit ang mundo'y mayanig. Yun yung sinasabing the big one. Kahit mag-big one ka, ang aking Diyos, ang pinakadakilang big one. Lahat ng anak ng Diyos, alam niya, ay iingatan ka kung dadating nga yung big one na yan. Eh kung ayaw pa ng Panginoon, may magagawa sila? Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya kahit nasa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit yaong karagatan, kaya kahit na mangalit yung yaong karagatan, ito yung tinatawag na tsunami. Yan. At ang mga burol mayanig, magimbal, yung taong bulkan daw, pumuputok na. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen! Huwag kang matakot! Ang ganda ng sinabi ng Panginoon, di ba? Do not fear, for I am with you. I will protect you and secure you. Sino rito nakaabot ng tinuro ko yan? Di ba? Kahit daw ikaw lumabas ang bahay at pumasok sa bahay mo, I will protect you. Amen? Ang sabi pa sa medyo siguro mga ilang verses lang, dito muna ako uling. may chapter 4 pa pala. Okay. Ang sabi pa sa Psalms 32 verse 7, basahin na lang po natin. At dito lang po ako titigil muna panamandali dahil time's out na po ako. Makibasa lang po. Psalms 32 verse 7, Deuteronomy 31 verse 6. Sige po, buksan niyo na po yan para mabasa na po natin lahat. At Isaiah 41 verse 10. Pumili na kayo kung sino pwedeng bumasa na lang. Psalms 32 verse 7. Tapos meron magbukas din ng Deuteronomy 31 verse 6. At may magbukas din ng Isaiah 41 verse 10. Awit po, sige. Ikaw ang aking lugar na kublihan, iniligtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo't pagliligtas sila. Sabi ni Haring David, siya ang kublihan ko sa oras ng kaguluhan. Kahit sila'y magkagulo, ika'y payapa pa rin, dahil anak ka ng Diyos. Amen? Magulo lahat dahil talagang nagugulo sila ngayon. Hanggang daw hindi daw makulong yan. Talagang magkakagulo daw. Yan sabi ng mga nababalitaan ko. Pero dapat ang anak ng Diyos ay nanalangin. Ito dapat na panalangin nyo, Lord, bigyan nyo sila ng katapangan na magsabi sila ng totoo. Huwag nyo ipanalangin, Lord, sana makulong na sila. Hindi po ganyan ang Kristiyano. Kailangan po bigyan niyo sila ng tapang na sabihin ng totoo
At para Lord, dalangin ko na walang kaguluhang magaganap. Dahil Panginoon, hawak mo ang mundo. Amen? Ano pa sabi sa Deuteronomy 31:6? Be strong and a good courage, fear not be afraid of them, for the Lord thy God, He is that doeth go with thee. Do it go with thee. He will not fail thee, nor forsake. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Magkagulo na lahat, pero ikaw pa rin ay payapa. Payapa, kapatid. Ikaw pa rin ay may tiwala sa Panginoon. Magpakatatag ka. Hindi yung lakasan loob eh. Okay, pero mas maganda, magpakatatag ka. Lalakasan loob mo dahil may tiwala ka sa Diyos. Amen? Magkagulo na sila dyan. Sabi nga daw nila, magkakaroon na ng kudeta. Pero for me, if God is in control, wala nang ibang. At sabi sa Isaiah 41:10, Huwag kang madismaya. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Ako ang Diyos, ba't anong kinatatakot mo? Ako ang Diyos na lumikha lahat, bakit anong kinatatakot mo? Ako ang Diyos na makapangyarihan, anong kinatatakot mo? So, for I am thy God, I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sabi ng Panginoon, anong kinatatakot mo? Tutulungan kita. Tutulungan kita. Lord, makakautang ako? Hindi sinabi ng Panginoon, tutulungan kita makautang. Hindi ka sasagutin ng Panginoon doon. Tutulungan kita na magkakaroon ka ng pera dahil sa aking paraan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, mga kapatid, titigil muna ako. Ang sunod naman natin, for thou art with me. Kunting-kunti na ito, matatapos na ito at talagang nawa. Kapag ito'y natapos na ang mensahe natin, iba na ba ang mga kapatid ko rito sa pagtitiwala ng Panginoon? Nagbago na ba ang kanyang isip? Mas lalo na binigay ang oras sa Panginoon. Hindi na magbabago. Natawa na. Hindi na tayo malulungkot. Magdududa ka pa ba? Tatama rin ka ba umaten? Kahit walang pamasahe, maglakad to. Kahit ikay nahihirapan sa buhay mo, aaten ka pa ba? Kapatid, ito lang ay akin lang man. Kahit anong hirap, kahit anong pagsubok sa iyo, kahit anong banta sa buhay mo, na sinasabi, kapatid, ilang buwan ka na lang mabubuhay. Yan pa sinasabi. Mga banta talaga, di ba? Tingnan nyo lang si Ate Baby, purihin ang Panginoon. Kasama pa rin natin. Nagpupuri at nagtitiwala sa Panginoon. Kaya maraming salamat kapatid na kayo'y nakinig at inyong ipamuhay ang kanyang banal na salita. Tayo'y manalangin. Maraming salamat Panginoon Diyos sa inyong mensahe muli Panginoon na kami po'y muling nagtitiwala o God. Kami muling lumakas, naging matatag na kahit anumang hirap na aming pinagdadaanan sa buhay, kami ay hindi bibitaw, Panginoon.
kami ay hindi lalayo sa iyo, Panginoon. Bagkus na kami pa'y lalong lalapit at magpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Na kahit sinasabi ng iba, wala na kami pag-asa. Na kahit ang sinasabi ng iba, hindi ka nakikita, hindi ka na magaganda ang buhay mo. Nagkakamali sila kami, nagtitiwala sa aming Panginoong Hesus. Na sino man nagtitiwala, sinabi mo sa iyong salita, na sino man nagtitiwala sa iyo, gaganda ang aming buhay. Hindi lang sa physical o sa mga material bagay, kami ay gaganda ang aming buhay dahil Panginoong Hesus, kami ay magtitiwala sa iyong kapangyarihan. At ang iyong Espiritu, Panginoon, ay mananahan sa amin. Maraming salamat sa hapong ito, Panginoon. Nawa, Panginoon Diyos, nagtagumpayan na namin muli ang aming mga pagsubok dahil hindi mo kami iniwan. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng amen.